So ito na ang pinakamainit na balita mga kababayan. Nako po, General Torre mga kabatid, pinagbantaan di umano ni former President Duterte matapos nitong pangunahan mga kababayan ang pag-serve ng warrant na galing sa ICC. Anong nangyari kay Tatay Digong nyo mga kabatid? No, bakit si General Torre ang kanyang pinag-iinitan? Na kung tutuusin mga kababayan, naging kasangkapan lamang si General Torre mga kapatid ng Interpol para ma-execute yung warrant na dala-dala ng Interpol galing sa ICC. Kailangan kasi yan mga kapatid. Kailangan kasi na makipag-coordinate ang Interpol dito sa ating local police. Nang sa ganon mga kababayan, ma-serve itong warrant na dala-dala ng Interpol galing sa ICC. Bakit si Tatay Digong mga kababayan galit na galit kay General Torre? Ano pong ginawang masama ni General Torre sa kanya mga kapatid? Diba? Ginagampanan lamang ng tao yung kanyang responsibilidad. Ay nako, pero bago ang lahat pala mga kababayan, One Talk PH nga pala mga kapatid, nagbabalik po para sa panibagong update. So ayon nga dito sa Abante News Online mga kababayan, itong si General Torre mga kapatid, ibinunyag daw mga kababayan yung naging pagbabanta ni former President Duterte sa kanya. Sabi dito mga kapatid, ibinunyag ni Criminal Investigation and Detection Group Police Major General Nicolas Torre na nagbanta umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng paghihiganti laban sa kanya matapos nitong arestuhin para humarap sa International Criminal Court. Bakit si Torre ang pinag-iinitan ng mga Duterte mga kapatid? Wala namang ginawang masama yung tao. 'Di ba? Natural, nakipag-coordinate sa kanya yung Interpol, para ma-serve yung warrant na galing sa ICC. 'Di ba? Natural lang mga kababayan na si General Torre ang huhuli sa kanya. 'Di ba? Dahil yan ang trabaho ni General Torre. Kung ano yung inata sa kanya mga kapatid, yun lang din naman yung ginagampanan niya. Wala namang pagmamalabis na ginawa itong si General Torre mga kababayan. Bakit si Tatay Digong nyo, pinupunteriya niya si Torre? 'Di ba? Kanino ba galing ang warrant? 'Di ba? Kay Torre ba? Hindi mga kapatid. Galing po sa ICC. Bakit yan Tatay Diggs? Akala ko ba handa kang harapin lahat ng kaso na inihain laban sa inyo na pasimuno nitong tinatawag na tukhang. Ayon pa nga sa claim ni Duterte mga kapatid, kung matatandaan nyo, from Senate and then dito sa House of the Representatives mga kababayan, paulit-ulit niyang sinasabi noon na aakuin niya lahat ng responsibilidad mga kababayan, lahat ng pagkukulang ng kanyang mga kapulisan. Dahil sumusunod lamang ito sa utos niya mga kapatid. Bakit ngayon, oras na ng arestuhan, oras na ng tawag dito pag-serve ng warrant mo na resulta noong pinatupad mong tukhang, pinag-iinitan mo na yung tao na nag-execute ng warrant na galing sa ICC. Diba? Ano nangyari sa iyo, Mr. Former President? Ito ang linaw-linaw mga kapatid. Sabi ni Digong, October 29, 2024 yan sabi ni Tatay Digong nyo mga kababayan, inako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng responsibilidad patungkol sa war on drugs at sinabing siya ang mananagot, siya lang ang dapat managot sa mga naging pagkukulang ng kanyang kampanya imbes na ang mga pulis na sumunod lamang umano sa kanyang utos. 'Di ba? Makailang ulit 'yan mga kababayan na sinabi ni Tatay Digong nyo. Simula sa Senado na kung saan dumalo siya sa hearing hanggang sa Quadcom mga kapatid. Sinabi po yan ni Tatay Digong ninyo. At ano pa? Hinamon pa nga ni Tatay Digong nyo mga kababayan ng ICC. Diba? Sabi ni Tatay Digong nyo, pwede kayong pumunta ngayon dito para bukas magsimula na kayo ng investigasyon nyo. Handa akong isubmit ang aking sarili sa inyo. Para matapos na to. Ngayon,
Dininig ng ICC ang inyong ang inyong hamon. O bakit si General Torre ngayon ang inyong pinag-iinitan, Mr. Former President? Anong kasalanan ng tao sa inyo? Di ba? Bakit siya ang iniipit nyo? Kasalanan ba niya na nagkaroon kayo ng warrant sa ICC? Di ba? Itong mga didishets, mga kapatid, hindi talaga to nag-iisip eh. No? Wala silang tinatawag, mga kababayan, na comprehension. Di ba? Binabato nila ng kung ano-anong kritisismo itong si Torre, no? Pero hindi na alam, mga kababayan, na itong si General Torre, mga kapatid, naging kasangkapan lamang. Sinunod lamang ni General Torre, mga kapatid, ang inatas sa kanya na responsibilidad noong araw na yon, no, na isinerve ang warrant ni Tatay Digong nyo. Hindi po galing kay General Torre yung warrant. Galing po yun sa ICC. Oh, syempre, mga kapatid, no, may chain of command sila. Kung anong inuto sa taas, no, susundin lamang ni General Torre. Yan ang trabaho niya eh. And I'm sure, mga kababayan, alam po yan ni former President Duterte. Dahil naging commander-in-chief din siya noon, mga kapatid, under sa kanyang administrasyon. Oh, di ba? Anong mali dito sa ginawa ni General Torre para pagbantaan nyo ng ganyan? Alam nyo, ito yung nakakatakot sa mga Duterte, mga kapatid. No? Ito, dinidinay pa nila to na hindi daw sila ganun. Ano? Pero totoo naman. O ngayon, lumabas na ang tunay na kulay ni Tatay Digong nyo, mga kababayan. No? Na mapaghiganti siya. Gusto niya, siya lang lagi ang tama, mga kapatid. No? Ayaw niya na napapasunod siya ng kahit sino. Kaya masakit sa loob niya, mga kababayan, na hinuli siya, mga kapatid, kasi gusto niya, siya lang yung nanghuhuli. No, siya lang yung nag-uutos na ito, ganito, itumba nyo yan si ganyan, itumba nyo si ganito. Di ba? Ayaw niya, mga kababayan, na siya yung dinadakip, mga kapatid. Oh. Ngayon, mga kababayan, dito makikita natin talaga, mga kapatid, kung gaano, no, tawag nito, gaano ka-traidor itong si Tatay Digong. Ito, mga kababayan, matatawag natin isang pagtatraidor to eh. Di ba? Nag-execute ka ng nag-execute ka ng tukhang, ngayon sinisingil ka na, no, dahil doon sa mga naging casualties ng pinatupad mong tukhang, tapos ngayon magagalit ka. Oh, di ba? Mga kapatid, lilinawin ko sa inyo, itong si General Torre, mga kababayan, wala naman po talaga siyang kasalanan, mga kapatid, sa nangyaring pagdakip kay Tatay Digong nyo. No? Kasi, mga kapatid, yung warrant galing sa ICC. Diba? Idinaan sa Interpol dahil wala nang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas, idinaan nila sa Interpol, no? Ngayon ang Interpol, mga kababayan, nakipag-coordinate po dito sa PNP, no, sa ating local police. Ngayon, noong makipag-coordinate sila, mga kapatid, si General Torre po ang naatasan na mag-execute ng warrant na dala-dala ng Interpol galing sa ICC. Kaya siya ang namuno, mga kababayan, sa paghuli kay Tatay Digong nyo. Oh. Ang linaw na ng paliwanag ko, ha. Ewan ko na lang, mga kapatid, kung hindi pa ito maintindihan ng mga DD shits. 'Di ba? Walang kinalaman si General Torre, mga kababayan. Kaya napaka-unfair po, no, sa part ni General Torre na niyurakan na ng pamilya Duterte yung kanyang pagkatao, tapos pinagbantaan pa, mga kapatid. Oh, di ba? May batas na sinusunod, no? At lahat ng procedure na ginawa ni General Torre, mga kapatid, naaayon po yun sa batas. Anong mali ng tao? Di ba? Nakakalungkot isipin, mga kababayan, ano, na parang kinakain na nila former President Duterte yung kanilang mga kayabangan noon. Di ba? Ang yabang-yabang nyo noon eh. May pasabi-sabi kayo na handa kayong harapin ang kahit anong kaso na ikakaso sa inyo, ano? Basta lang mapagpatuloy nyo itong ginagawa nyong tukhang na ito. Di ba? Tapos ngayon, oras na ng singilan, no? Kung sino-sino na yung dinadamay nyo. Nakakalungkot, mga kapatid, no? Nakakalungkot talaga, mga kababayan. And ito pa, mga kababayan, ito personal ko lang na analysis, nabubulol ako. Personal ko lang na analyzation to, mga kapatid, no? Kaya siguro tinaasan ni Tatay Digong nyo yung sahod ng AFP at PNP, mga kababayan, thinking, no, na pwede niya itong gamiting alas kung sakaling wala na siya sa kapangyarihan.
No? Kumbaga mga kapatid, ito yung pwede niyang gawing tawag ito, instrumento na, oy, ako yung nagtaas ng sahod nyo ha, kaya dapat sumunod pa rin kayo sa akin. 'Di ba? Parang ganun mga kababayan. No, ginamit niya yung pag-angat ng sahod ng mga PNP at AFP nang sa ganun makontrol niya ang AFP at PNP mga kapatid. Unfortunately mga kababayan, mali siya, no? Kung tama yung analysis ko, mali siya sa ganong mindset. Dahil mga kapatid, nanindigan nga ang AFP at PNP na non-partisan sila. Oh. Kasi kung titignan natin mga kababayan sa mga comment ng mga DD shits, no? Especially dito sa mga trolls ni Tatay Digong nyo, lagi nilang binuboy-boy mga kababayan sa AFP at PNP na wala di umano silang utang na loob, no, kay former President Duterte na siyang nagtaas, no, siyang nag-angat ng sahod ng sundalo at pulis. 'Di ba? Yan yung iniisip ko ngayon mga kababayan. Kaya siguro ganun-ganun na lang kung hampasin ng asawa niya yung mga kapulisan dahil iniisip siguro nila na utang na loob ng mga pulis at sundalo sa kanila yung sahod nila ngayon. 'Di ba? Nakakalungkot mga kapatid. No? Sana kung gaano kayo katapang noon, Tatay Digong. No, total sinuportahan din naman kayo ng taong bayan noon nung nagpatupad kayo ng tukhang-tukhang na 'yan. 'Di ba? Marami pa ngang pumupuri sa inyo magpahanggang ngayon. So dapat sana pakitaan niyo rin ng tapang, no? Itong hinahaing kaso sa inyo ngayon. No, dapat harapin niyo rin, 'di ba? Hindi yung pag oras na ng singilan, no? Dinadamay niyo na kung sino yung taong nag-e-execute ng warrant diyan na galing sa ICC. Hindi ba maganda 'yon mga kababayan? Anyway guys, wala, nakakadismaya lang mga kapatid, nakakadismaya lang na ang tulad ni General Torre na ginagampanan yung kanyang trabaho, no, dinadamay ni Tatay Digong dahil labag sa loob niya, no, na makulong mga kapatid. 'Di ba? Lesson learned na to sa mga sa mga tawag nito, mga kababayan natin, no. Wag tayong mag-expect, no. Hindi porket yung iniidolo yung politiko nakatulong sa sahod ng mga tulad ito, mga pulis, mga sundalo, gusto nyo tanawin din nilang utang na loob yan doon sa particular na leader na nag-angat ng kanilang mga sahod. Hindi po ganoon mga kapatid. Obligasyon po 'yon, no, ng kung sino mang commander-in-chief na busugin yung kanyang mga itong kanyang mga sundalo at mga kapulisan. Siyempre, yan yung number one mga kababayan na tutulong sa presidente para ipatupad ang batas, no? Natural lang po yan mga kapatid, 'di ba? Kaya huwag yung ibuy-buy yan sa mga kapulisan at kasundaluhan. No, lesson learned na sa inyo to, na hindi porket si Digong ang nag-angat ng sahod nila, dapat si Digong pa rin ang masusunod, no, sa lahat ng mga bagay-bagay dito sa Pilipinas. Meron na po silang bagong commander-in-chief. At sino yon? Si President BBM. Nandito na lang mga kapatid. Kung nagustuhan niyo pa ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe. Sorry. At paki-like ang ating video mga kababayan para i-share pa po na YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Nandito na lang. Adios.